Sa Chicago, si Dr. Martin Steiner at ang kanyang kuponan ng mga siyentipiko ay nag-eksperimento sa isang malaking particle collider machine nang bigla itong bumagsak. Nagdudulot ito ng nakamamatay na pagsabog na nagreresulta sa malawakang pagkawasak. Daan-daan at libu-libong tao ang agarang napatay habang milyon-milyong iba ang nasugatan. Sa resulta ng kaganapang ito, ang Chicago ay selyadong mula sa lahat ng panig at idineklara na isang no-go zone. Gayunpaman, mga kakaibang multo ay biglang nagsimulang magpakita dito at doon. Nilagyan ng label bilang mga labi, ang mga ito ang projection ng mga taong namatay sa pagsabog. Bagamat mukhang eksakto ang mga ito tulad ng kanilang tunay na anyo, hindi nila mababago ang katotohanan at sa makatuwid ay walang banta sa buhay ng mga tao. Ang remnants ay tumatagal lamang ng ilang segundo at ang kanilang mga aksyon ay isinasagawa sa isang loob. Nangangahulugan ito na ang isang remnant na nagbibisikleta ngayon ay gagawa ng parehong bagay bukas. Ang pelikula ay humaba sa 1-0 taon mamaya, at kami ay dadalhin sa isang bayan sa labas lamang ng Chicago. Kahit dito, maraming tao ang namatay sa pagsabog at ang kanilang mga labi ay lumalabas araw-araw. Pagkatapos ay ipinakilala sa amin si Veronica Calder, isang 17 taong gulang na batang babae na nakatira kasama ang kanyang ina, Anna. Ang kanyang ama ay isa rin sa mga biktima mula sa nakamamatay na araw na iyon, at siya ngayon ay nagpapakita tuwing umaga para sa almusal sa kanyang remnant form sa paaralan. Ang guro ng physics, August Bittner, ay nagbibigay ng talumpati tungkol sa mga labi. Si Veronica ay interesadong nagtanong kung bakit ang mga patay na tao mula sa ibang mga timeline ay nagiging mga labi nitong huli. Nagbigay siya ng halimbawa sa pamamagitan ng pagturo sa isang batang babae na malinaw na nakasuot ng 80s na kasuotan. Gayunpaman, walang sagot si Bitter para dito. Sa oras ng tanghalian, nakatuon ang tingin ni Veronica sa isang lalaking nagngangalang Kirk na antisosyal at nahuhumaling sa remnants. Sinasabing siya ay pinalaya sa dati niyang paaralan, ngunit walang nakakaalam ng dahilan. Nang gabing iyon, habang naliligo si Veronica, isang hindi kilalang remnant ang biglang lumitaw na ikinagulat niya. Pagkatapos, may nangyaring napakakatakot-takot. Isinulat ng mahiwagang remnant ang salitang "run" sa salamin na dapat ay imposible dahil projection lang ang mga ito. Kinabukasan, isang natatakot na Veronica ang lumapit kay Bittner at nagsabing gusto niyang makipag-usap ng pribado. Umayag siya at inimbitahan siya sa kanyang lugar. Pagdating, nasalubong nila ang kanyang anak na babae, si Eva, ngunit malamig ang kinikilos niya at lumayo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Veronica ang pangyayari noong isang gabi na naging dahilan ng kanyang matinding pagkabalisa. Gayunpaman, sabi ni Bittner na imposible ito dahil hindi makakaapekto ang remnants sa totoong mundo. Nangangatuwiran siya na malamang na nagkaroon siya ng concussion dahil sa pagkahulog na nagpapakita sa kanya. Nang maglaon, nagpasya si Veronica na humingi ng tulong kay Kirk dahil marami siyang alam tungkol sa mga entity. Sinundan niya siya sa isang kuweba kung saan lumalangoy ang daan-daang isda labi. Ibinunyag ni Kirk na sa panahon ng tag-ulan, ang lagusan na ito ay karaniwang binabaha at ito ay sumusuporta sa isang malaking bilang ng mga buhay sa tubig. Araw-araw siyang pumupunta sa lugar na ito upang pagmasdan ang mga labi ng isda na tila dumarami ang bilang. Nangangahulugan ito na ang mga kamakailang patay na isda ay nagiging mga entity na iyon. Sa sandaling nakalabas na sa tunnel, diretso sa punto si Veronica at humingi ng kanyang tulong sa pagtukoy sa mahiwagang remnant mula sa kanyang banyo. Noong una, tumanggi si Kirk na sinasabing abala siya, ngunit kapag nangako itong gagawin ang kanyang mga assignment, pumayag siya. Sa ibang pagkakataon sa paaralan, dahil nag-iisip sila ng mga paraan para makahanap ng solusyon, hindi sinasadyang tinawag ni Veronica ang remnant na Brian. Kapag tinanong kung paano niya nalaman ang pangalang iyon, wala siyang sagot. Pagkatapos ay sinabi ni Kirk na para masimulan nila ang pananaliksik, kailangan nilang kunan ng larawan si Brian. Dahil hindi kayang gawin iyon ng mga ordinaryong kamera, kakailanganin nila ng spectrographic lens. Gayunpaman, ang problema ay ang mga ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa kabutihang palad, may kaibigan si Veronica na maaaring mag-set up ng makeshift spectrographic lens gamit ang mga normal na tool. Pagkatapos, ini-install ng duo ang kamera sa banyo at hinihintay na dumating si Brian. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita siya at mukhang naapektuhan siya ng lens.
Pagkatapos ay sinunggaban niya si Veronica, ngunit sa parehong oras, nabasag ang lens, dahilan upang mawala siya. Bagamat ito ay isang tensyon na pagtatagpo, nakuha ni Kirk ang isang larawan niya. Pagkatapos ay nagsaliksik siya at nalaman ang tungkol sa kasuklam-suklam na nakaraan ni Brian. Kinabukasan sa paaralan, isiniwalat ni Kirk kay Veronica na si Brian ay isang serial killer na dumukot at pumatay sa isang lokal na batang babae na nagngangalang Marie. Para makakita ng higit pang impormasyon, pagkatapos ay binisita nila ang ina ni Marie. Sinabi ng huli na ni-stalk ni Brian ang kanyang anak ng ilang linggo at kalaunan ay hinikayat niya itong sumama sa kanya. Iyon ang huling pagkakataong may nakakita sa kanya ng buhay. Natagpuan siyang patay noong gabing iyon, habang ginawa ni Brian ang hindi maisip kinabukasan. Sa susunod na eksena, nakita namin sina Veronica at Kirk na nagsasaliksik sa library ng paaralan. Pagkatapos pagsama-samahin ang lahat ng mga pahiwatig, natuklasan nila na si Mary ay pinatay sa kanyang kaarawan. Noon ay ika-29 ng Pebrero, na kilala rin bilang ang paglukso taon. Kung nagkataon, si Veronica ay mayroon ding parehong kaarawan na nagpapaisip sa kanya kung ang lahat ng kaganapan ay naugnay. Habang nag-uusap ang dalawa, isang misteryosong figura ang lumitaw sa likuran nila. Pagkatapos, magsisimulang kumurap ang mga ilaw at ibinaba ni Veronica ang kanyang libro. Kapag kinuha niya ito, nakita niyang nakascribble ang salitang Ron ng ilang beses. Kinabukasan, tinawag si Kirk sa opisina ng paaralan kung saan nagtanong ang prinsipal kung bakit niya binisita ang ina ni Marie. Sinabi niya na para ito sa isang assignment, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng prinsipal. Sa ibang lugar, nakikita namin si Veronica sa isang basketball game. Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Kirk, ngunit hindi ito tumugon. Sabay-sabay, nakita namin ang prinsipal na umaakyat sa hagdan pagkatapos niyang makatanggap ng text mula sa isang tao. Sa basketball court, nagsimulang makita ni Veronica ang misteryosong Brian sa iba't ibang lokasyon. Sa isang punto, nakatayo siya sa kabilang panig ng court, kaya tumayo si Veronica mula sa kanyang upuan at sinubukang abutin siya. Ni hindi niya namamalayan na nakikialam siya sa kanyang paglalaro. Kapag tuluyan na siyang umalis dito, may nakakagulat na mangyayari. Biglang bumagsak ang punong guro sa bubong na ikinatakot ng lahat. Nang maglaon, binisita ni Kirk si Veronica sa kanyang bahay at ipinaliwanag na sinabi niya sa punong guro ang kanyang buong teorya. Naghinala siyang napatay ang kawawang lalaki dahil dito. Gayunpaman, naniniwala si Veronica na aksidente lang iyon. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, ibinunyag ni Kirk na nagsimula siyang magsaliksik sa remnants dahil hindi siya kailanman makapagpaalam sa kanyang ama. Biglang pumanaw ang huli dahil sa pagsabog at hindi na nagpakita ang kanyang remnant. Kaya, umaasa si Kirk na maaari niyang malaman ang higit patungkol sa phenomenon at makipag-ugnayan sa kanyang ama balang araw. Nang gabing iyon, naranasan ni Veronica ang isang nakakabagabag na bangungot kung saan nakita niya si Brian na sinusubukan siyang hawakan. Naranasan din niyang mahulog sa isang nagyelong lawa kung saan ang dalawang babaeng multo ay kaswal na lumalangoy. Pagising niya, pumasok si Anna sa kanyang kwarto at binanggit na maglalakbay siya sa ibang lungsod para sa isang job interview. Makakabalik lang siya sa loob ng 3 araw. Dahil dito, nalulungkot si Veronica dahil mamimiss ng kanyang ina ang kanyang kaarawan. Nang maglaon, habang nakaupo ang remnant dad sa kanyang karaniwang posisyon sa almusal, may napansin si Kirk na kakaiba. Nakita niyang may hawak na pahayagan ang lalaki na napublish 3 taon pagkatapos maganap ang pagsabog. Ang pangunahing headline ay tungkol sa pagkawala at pagpatay sa 2 batang babae, sina Emma at Claire. Mabilis na itinala ni Kirk ang mga detalye at nagsimulang magsaliksik sa mga ito. Hindi nagtagal ay nalaman niya na sila ay nag-birthday din noong ika-29 ng Pebrero at pinatay sa parehong araw. Sa susunod na eksena, nakilala ng duo ang isang kakilala na nagpahayag na sina Brian at Claire ay nasa isang relasyon. Talagang namatay si Claire sa parehong laboratorio kung saan nagmula ang pagsabog. Ang kanyang pagkamatay ay napakasama kung kaya't maraming turista ang dumagsa sa lab upang saksihan ang kanyang remnant sa paglilibang sa kamatayan. Nang marinig ito, nataranta sina Veronica at Kirk at nagtataka sila kung ano ang ginagawa ni Claire at Brian sa lab para makahanap ng higit pang impormasyon. Nagpasya silang tumungo sa Chicago.
Nang gabing iyon, nakarating sila sa tiwangwang na lungsod na ganap na nasakop ng mga remnants. Dito, ang mga entity ay tumatagal ng ilang oras at ang kanilang populasyon ay napakalaki. Marahil ito ay dahil sa katotohanan na ang Chicago ay ground zero at anuman ang nagdadala sa remnants ay may higit na impluwensya rito. Hindi pinansin ito, tumungo ang dalawa sa laboratory kung saan maraming tao ang nakasaksi sa remnant ni Claire sa pagkilos. Mukhang natatakot ang babae at umakyat siya sa isang hanay ng mga hagdan, posibleng tumakas. Gayunpaman, siya ay nahuli at walang awang sinakal. Sa sandaling iyon, napansin ni Kirk si Dr. Martin Steiner sa gitna ng karamihan at tinawag niya ang kanyang pangalan. Ang huli, na mukhang nabubuhay ng hindi nagpapakilala, ay sumusubok na tumakas sa eksena, ngunit kalaunan ay naabutan siya ng dalawa. Iniihaw nila siya para sa mga sagot at atubili siyang nagpasya na magsalita. Dinala sila ni Martin sa kanyang pangunahing lab at ipinaliwanag na kapag may naganap na pagsabog, naiwan ang alingawngaw ng isang patay. Binigyan niya sila ng isang halimbawa sa pamamagitan ng pagpapakita ng anino ng mga namatay na taong naiwan ng mga biktima ng Hiroshima at Nagasaki. Ipinaliwanag ni Dr. Martin na ang mga etyo na ito ay isang pintuan na nag-uugnay sa mga buhay ng tao sa mga patay. Ginamit ng kanyang koponan ang teoryang ito at tinatrato ang maraming tao na nasa bingit ng kamatayan. Gayunpaman, ang kanilang pangunahing layunin ay buhayin muli ang isang ganap na patay na tao. Para dito, kailangan nila ng buhay na tao na may eksaktong petsa ng kapanganakan ng taong gusto nilang buhayin muli. Ang proseso ay tinatawag na spectral transfusion. Gayunpaman, hindi matagumpay ang kanilang eksperimento at nagresulta ito sa sakuna na pagsabog na kumitil ng maraming buhay. Pagkatapos ay isiniwalat ni Dr. Martin na si Brian ay isa sa kanyang katulong na nakatrabaho niya sa proyekto. Gayunpaman, nang mapatay si Claire, nagbago siya. Ipinagpalagay ng doktor na pinatay ni Brian ang iba pang biktima sa parehong kaarawan para mabuhay niyang muli si Claire sa pamamagitan ng spectral transfusion. Samantala, nagnakaw si Kirk ng larawan mula sa lab para makapagsaliksik siya dito sa ibang pagkakataon. Pagkatapos, kinumpirma ni Dr. Martin na anuman ang sinasabi ng gobyerno sa kanila ay hindi totoo. Ang remnants ay talagang maaaring baguhin ang kasalukuyan at sila ay isang banta sa mga nabubuhay. Nang marinig ang lahat ng ito, iniisip ni Veronica kung sinusubukan siyang patayin ni Brian dahil kabahagi rin niya ang kaparehong kaarawan noong Pebrero 29. Sinusubukan niyang humingi ng higit pang impormasyon, ngunit ang doktor, na punong-puno ng kasalanan, ay biglang gumawa ng hindi maisip. Sa susunod na eksena, bumalik ang dalawa sa paaralan para mag-imbestiga pa, ngunit pagdating nila, nahuli ng ilang opisyal si Kirk, nakakita sila ng baril sa kanyang locker. Desperado para sa tulong, lumapit si Veronica kay Bittner at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Sa kabutihang palad, naniniwala siya sa kanya sa pagkakataong ito dahil nakausap na niya ang ina ni Mary. Pagkatapos ay ibinunyag niya na si Brian ay pinalayas mula sa dati niyang paaralan dahil nakadiskubre sila ng baril sa kanyang locker, tulad ngayon. Dahil dito, naghihinala si Veronica sa kanya, kaya nagpasya siyang huwag pansinin siya mula ngayon. Ngunit hindi pa nalulutas ang problema. Dahil bukas ang ika-negatibo 29 ng Pebrero, ipinapalagay ni Veronica na papatayin siya ni Brian. Sa kabutihang palad, may solusyon si Bittner. Nag-aalok siya na magdisenyo ng isang espesyal na silid sa kanyang bahay, kung saan siya ay ligtas. Ang silid na ito ay mapapalooban ng lead lining, na tila pinipigilan ang mga labi. Alam ni Veronica na wala siyang iba pang opsyon, kaya agad siyang sumang-ayon. Samantala, nakarating si Anna sa nasabing lugar ng trabaho, ngunit nalaman niyang walang tumawag sa kanya. May nagsagawa talaga ng dirty prank sa kanya. Nang gabing iyon, binisita ni Kirk si Veronica at sinubukan siyang kausapin, ngunit malamig siya. Dahil sa pagkadismaya, ibinunyag niya na dinala niya ang baril sa dati niyang paaralan para protektahan ang sarili, hindi para saktan ang iba. Gayunpaman, wala siyang ideya kung sino ang naglagay ng baril sa kanyang locker kahapon. Gayunpaman, ayaw magsalita ni Veronica, kaya pinaalis niya ito. Doon, nagtatrabaho ang dalawa ng maraming oras at sa wakas ay nagdisenyo ng espesyal na silid. Hiniling kay Veronica na doon magpalipas ng gabi hanggang matapos ang panganib. Samantala, sinaliksik ni Kirk ang larawang kinuha niya mula sa lab at nakagawa siya ng nakakagulat na pagtuklas.
Lumalabas na isa rin si Bittner sa mga siyentipiko sa koponan ni Dr. Martin. Dahil dito, napagtanto ni Kirk na ang lalaki ay may balak na masama. Desperado niyang sinubukang kontakin si Veronica, ngunit nabigo dahil walang network sa kwarto. Nang walang mga opsyon doon, nagmamadali siya roon para iligtas siya. Sa sandaling dumating si Kirk sa labas ng bahay, napansin niya ang anak ni Bittner, Eva's remnant. Ipinapakita nito na hindi siya totoong tao. Kasunod nito, nag-flashback ang pelikula, kung saan nabubunyag ang lahat ng misteryo. Sa malungkot na araw na yon, nasa laboratorio rin si Eva, at sinubukan ni Bittner ang kanyang makakaya upang iligtas siya, ngunit nabigo. Dahil sa kanyang pagpanaw, sinisi niya ang kanyang sarili araw at gabi, at doon siya nagkaroon ng ideya na buhayin siya gamit ang spectral transfusion. Para dito, inagaw niya ang ilang babae kabilang si Claire, ngunit nabigo ang bawat isa sa kanyang mga eksperimento. Nang malaman ito ni Brian, sinubukan niyang balaan si Mary, ngunit namatay din siya sa kamay ni Bittner. Pagkatapos nito, binago ng masamang propesor ang kanyang pangalan, at nagsimulang magtrabaho sa paaralang ito upang makakuha siya ng mga personal na talaan ng mga estudyante. Nang sa wakas ay natuklasan niya na si Veronica ay isang Pebrero, 29, binalak niyang gamitin siya para sa spectral transfusion. Lumalabas na si Bittner ang naglagay ng baril sa locker ni Kirk, at tinawagan si Anna para sa isang panayam. Bumalik sa kasalukuyan habang sinusubukan ni Kirk na makipag-ugnayan sa mga pulis, dumating si Bittner mula sa likuran at pinatalsik siya. Pagkatapos ay inilibing niya ng buhay ang kawawang lalaki. Pagkatapos nito, bumalik siya sa espesyal na kwarto kung saan tinutuluyan ni Veronica. Hindi pa rin niya alam na gusto siyang patayin ng lalaki. Gayunpaman, kapag nasugatan siya sa kanyang daliri, naalala niya na nakita niya ang parehong bagay. Pagkatapos ay pinagsama niya ang dalawa, at napagtanto niya na sinusubukan siya ng mga pangitain na bigyan ng babala, na nangangahulugang si Bittner ay isang pulang bandila. Sa takot, sinubukan niyang tumakas, ngunit naabutan siya ng masamang tao. Tatapusin na sana niya ito, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang tatay ni Veronica, na nakadistract kay Bittner saglit. Sinamantala ang pagkakataong ito, hinampas niya ito ng isa sa kanyang mga skate, at tumakbo palabas. Gayunpaman, muli niya itong naabutan at sinubukang sakalin siya. Kapag wala nang mapupuntahan, binasag ni Veronica ang yelo sa ilalim nila, dahilan para bumagsak silang dalawa sa loob ng nagyelong tubig. Pero kahit doon, patuloy siyang sinasakal ng masamang lalaki. Papatay na sana niya ito, ngunit sa sandaling iyon, dumating ang remnant ni Brian at pinalaya si Veronica. Sabay-sabay, lumalabas din ang remnant of Mary at hinihila si Bittner pababa, sa wakas ay pinatay siya. Sa resulta, umabot si Veronica sa ibabaw, ngunit siya ay masyadong mahina para bumangon. Sa kabutihang palad, dumating si Kirk sa tamang oras at iniligtas siya. Ipinahayag na noong nasa ilalim siya ng lupa, sa bingit ng kamatayan, nagpakita ang labi ng kanyang ama at hinukay siya.